Mula sa sinaunang sibilisasyon hanggang sa mga makabagong pagsasaliksik, sinundan natin ang kwento ng ating kaalaman sa universo. Mula sa pagbuo ng heliocentric model ni Copernicus, sa makabagong paggamit ng teleskopyo ni Galileo, hanggang sa mga groundbreaking discoveries ni William Herschel at Friedrich Bessel. Sa pagpasok ng 20th century, inilunsad ng NASA ang Voyager 1 noong 1977. Nakuha nito ang iconic na pale blue dot photo. Sa huli, ang Big Bang Theory ang nagbibigay linaw kung paano nagsimula ang lahat. Gaano nga ba kalawak ang universo? Yan ang ating talakayin. Sama-sama tayong lumipad patungo sa mga bituin at tuklasin ang mga misteryo ng ating kalawakan. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunlarin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubungin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Magandang araw, mga ka-Branch TV. At ngayong araw, tayo ay sasama sa isang kamanghamanghang paglalakbay sa ating universo. Mula sa ating muntit asul na daigdig, patungo sa mga bituin na tila mga pangarap, tayo ay maghuhukay ng mga kaalaman ukol sa mga malalayong planeta, mga supernova, at mga misteryo na itinatago ng likas na yaman ng cosmos. Handa na ba kayo? Ito ang Earth, ang ating tahanan na planeta, ay isang asul na planeta sa napakalawak na karagatang kosmiko. Puno ng buhay at mga alaala, bawat tao, bawat kwento dito nakapaloob simula pa noong unang panahon. Ito ang ating tahanan. Sa gabi makikita ang mga bituin sa ating kalangitan. Napakagandang pagmasdan habang tayo ay nakatayo sa ating planeta. Naitanong mo na ba kung anong mga bagay na makikita natin sa napakalawak na karagatang kosmiko? Gaano nga ba talaga ito kalawak? Kaya buksan natin ang ating isipan at kamalayan, dahil sobrang kamangha-mangha ang ating talakayin sa video na ito. Simulan natin sa ating daigdig, ang Earth. Mula dito, tayo ay maglalakbay ng 328,000 feet, ito ang boundary ng Earth at space na tinatawag na Kármán Line. At paglampas natin sa Kármán Line, ay mararating na natin ang kalawakan. Ang unang celestial body na makakasalubong natin ay si Luna, ang ating buwan. Ang sukat nito mula sa Earth ay 384,000 kilometers, at kung magmamaneho ka ng sasakyan sa bilis na 100 kilometers bawat oras, aabutin ka ng mahigit 160 days para makarating dito. Kapag nagpatuloy ang ating paglalakbay, tayo ay talagang mapapahanga sa ganda ng susunod na milestone natin. Ito ay ang araw, na may sukat na layo na 1 AU o astronomical unit mula sa Earth. Ang unit na ito ay katumbas ng humigit kumulang 150 milyong kilometro at ito ang karaniwang sukat para sa distansya sa ating solar system. Isipin mo, ang liwanag na naglalakbay sa napakabilis na 300,000 km speed of light, ay aabot sa Earth mula sa araw sa loob ng 8 minuto at 20 segundo. At kung maglalakbay ka sa distansyang ito gamit ang isang jet na tumatakbo ng 900 kilometro bawat oras, aabot ka ng halos 19 years. Ang araw ang nagbibigay liwanag at buhay sa ating mundo. Kung wala ito, ang ating mundo ay magiging yelo sa sobrang lamig. Sa paglayo pa natin sa Earth, mapapansin natin ang red planet. Ito ang Mars, na may sukat mula sa Earth na 54.6 milyong kilometro ang layo. At 401 milyong kilometers naman mula sa araw. Sa patuloy nating paglakbay sa pinakamalayong planeta ng ating solar system, ay makakarating tayo sa isang higanteng yelo na planeta,
na mga 4.5 bilyong kilometers mula sa ating planeta na Earth. Ito ay ang Neptune, the Blue Giant. Ang dulo na planeta sa ating solar system, bukod sa Pluto. Ang sikat ng araw ay makakarating dito, sa loob ng 4 na oras at 15 minuto upang makarating sa Neptune mula sa araw. Ang napakalayong distansyang ito ay nagpapakita ng laki at kamangha-mangha sa ating solar system at ang universe. Paano pa kung lumabas pa tayo dito? Noong 1977, bunga ng curiosity at sa pagnanais na ma-explore pa ang ating universe. Kaya naman pina-launch ng mga astronomers ang isang space probe, ang Voyager 1. Sa ngayon, ang Voyager 1 ay naglakbay ng higit sa 4 na dekada na. Sumasaklaw sa isang kayang likhain na distansya ng mahigit 22 bilyong kilometro mula sa Earth. Ito ang pinakamalayong narating na bagay na nilikha ng tao mula sa ating planeta sa kasalukuyan, isang tahimik na naglalakbay sa dagat ng cosmos. At noong 1990, ang isang astronomer na si Carl Sagan, ay pinaharap niya ang camera ni Voyager 1 sa Earth para kunan ito ng litrato. At nakuha nito ang iconic na pale blue dot na imahe, at sa distansyang humigit kumulang sa 6 na bilyong kilometers mula sa Earth, ang ating planeta ay nagmukhang isang maliit at malabo na tuldok sa lawak ng universe. Kaya naman iminungkahi ng mga astronomers sa sumasalamin na larawang ito, na naglalayong ipahayag ang ating responsibilidad upang pahalagahan at itaguyod ang ating tanging tahanan, isang maliit na butil sa napakalawak na universe. At sa paglayo pa natin sa Earth, ay mararating na natin ang hangganan ng ating solar system, ang Oort cloud. Ito ang pinakamalayong parte ng ating solar system. At ayon sa mga astronomers, ay puno ito ng mga nagyayelong celestial bodies at mga kometa na nakapalibot sa ating solar system. At kung sukatin ito ay tinatayang 100,000 AU o astronomical units o 14.96 trillion kilometers mula sa araw, dito din nagmumula ang heliopause. Kung saan ang solar wind mula sa araw ay dito ang hangganan ng interstellar medium. Dito nagtatapos ang impluwensya ng ating araw, at nag-uumpisa ang malawak na mundo ng interstellar space. Ang Oort cloud ay kumakatawan sa huling hangganan ng ating solar system, isang zone ng hangganan kung saan ang impluwensya ng araw ay humihina, at paglabas natin dito, ang kosmikong paglalakbay sa kalawakan ay dito pa lang tayo magsisimula, ang interstellar space. At paglabas natin sa ating solar system, ang una nating makikita, ay ang Alpha Centauri. Ito ay isa rin star system, na katulad sa ating solar system, na may sukat na distansyang 41.3 trilyong kilometers o 4.4 light years ang layo mula sa araw. Sa pagkakataong ito, gumamit na ang mga astronomers ng light years sa pagbilang ng mga unit sa ganitong distansya, dahil sa sobrang layo na nito. Kung lalakbayin natin ito gamit ang isang jet na tumatakbo ng 900 kilometers per hour, ay aabutin ng 5 milyon years upang makarating sa Alpha Centauri. Kaya sa sobrang layo, mahirap na itong maisip paano makarating dito, kahit gamit pa ang mga technology. Pero unang bituin pa lang ito mula sa ating solar system, dahil sa loob ng Milky Way Galaxy. At kung lalayo pa tayo ay mararating na natin ang hangganan o grand scale ng ating na Milky Way Galaxy. May sukat na umaabot sa humigit kumulang 100,000 light years ang diameter. Ang napakalawak na spiral galaxy na ito ay tahanan ng daan-daang bilyong bituin, bawat isa ay may sarili nitong planetary systems na kagaya sa ating solar system. At isa na ang ating solar system, dito tayo nakasama. Sobrang lawak na netong Milky Way Galaxy, hindi na lubos maisip ng ating mga astronomers na may ganitong kalawak, pero nasa loob pa lang tayo ng ating galaxy na Milky Way. At pagkalabas natin ng Milky Way, dito makikita natin ang sobra-sobrang lawak at napakadaming galaxy, at halos hindi lubos maunawaan ng mga astronomers sa mundo ng intergalactic space. Dito ang mga galaxy ay lumulutang sa karagatang kosmiko, na hiwalay sa nakakamanghang distansya. Ang ating galaxy ay bahagi ng isang maliit na komunidad sa kalawakan na tinatawag na local group, na binubuo ng higit sa 50 galaxy na nakakalat sa tinatayang 10 milyong light years.
Ang local group ay isang iba't ibang koleksyon na hindi lamang naglalaman ng mga spiral galaxy tulad ng Milky Way at Andromeda, kundi pati na rin ng maraming maliliit na dwarf galaxies. Ang mga distansya sa pagitan ng mga galaxy ay napakalaki. Ang liwanag mula sa isang liwanag ng galaxy ay aabot ng 10 milyong taon ang pagitan upang makarating sa kabilang galaxy. At ang ating galaxy na Milky Way na bahagi ng kasaysayan, ay isang maliit na tuldok lamang sa local group ng intergalactic space. Pero, hindi pa dyan natatapos, sa paglayo pa natin ay lalabas na tayo sa local group. At aabot tayo sa higanteng Virgo supercluster. Narito ang mga magkakapit-bahay na galaxy group, may sukat itong 100 milyong light-year spikot na may libu-libong galaxy na nakapaloob sa daang-daang galaxy group, na may sari-sariling stars at mga planeta. At kung lalayo pa tayo, dito natin makikita ang Laniakea supercluster, may sukat itong 500 milyong light-years. Nakapaloob dito ang Virgo supercluster. Ang Laniakea supercluster, na naglalaman ng nasa 100 milyong bilyong araw. Ito ay nakatayo bilang isang obra maestra ng gravitational, na may mga cluster, mga supercluster, at bilyon-bilyong mga araw o celestial bodies na nakatali sa isang kosmikong web na ito. Sa gitna ng Laniakea matatagpuan ang Great Attractor, isang misteryosong lugar na may napakalakas na puwersang gravitational na umaakit sa mga galaxy sa supercluster na ito. Sa napakalawak na espasyong ito, ang ating Milky Way, ang buong lokal na grupo, at kahit ang Virgo supercluster ay mga maliit na bahagi lamang ng napakalaking estruktura. Ang Laniakea ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa ating pag-iral. Dito, tayo ay bahagi ng isang mas makabuluhan at kahangahangang bagay kaysa sa ating kayang unawain. At kung lalayo pa tayo ay nahaharap sa mga limitasyon ng observable universe, isang kamanghamanghang phenomena na umaabot ng humigit kumulang 73 bilyong light-years ang diameters. Ang nakakagiliw na katotohanan ito ay nagtataas ng isang mahalagang tanong, paano nagiging napakalawak ng universo kung ito ay 13.8 bilyong taong gulang lamang? Ang sagot ay nasa likas na katangian ng kosmikong paglawak, mula sa Big Bang. Ayon sa mga siyentipiko, ang paliwanag tungkol sa universo ay patuloy na lumalawak, mas mabilis pa sa bilis ng liwanag, araw-araw. Nakakakilabot isipin ang lawak ng kalawakan sa labas ng ating mundong kinalakihan. Para tayong alikabok lamang sa dambuhalang universo, isang maliit na bahagi ng mas malawak na kababalaghan. Sa kabila ng ating mga natuklasan at mga kaalaman, dapat tayong magpakatatag sa pag-aalaga at pagmamahal sa ating nag-iisang tahanan, ang ating planeta. Kapag inisip natin ang lahat ng ito, makikita natin na kahit anong talino at pag-unawa ang naabot ng sangkatauhan, mas marami pa ring misteryo sa labas ng ating universo na hindi kayang ipaliwanag ng ating isipan. Ang mga bagay na yun ay mga patunay na bagamat tayo'y nabiyayaan ng katalinuhan, mayroon pa ring mga limitasyon ang ating kakayahan. Ang napakaraming tanong na hindi kailanman masagot ay nagpapakita na may mas mataas na kaalaman na tanging ang nag-iisang Diyos lamang ang makakaalam ng lahat ng kanyang mga gawa.